Nagsimula ang kasaysayan ng tagpong pagkamatay ni Jesus sa krus noong 1975 nang maisipan ng mga yumaong sila Celestino Sr. at Narcisa Casahe, mga kilalang maggiginto sa salisyoy na magpagawa ng mga imaheng maisasama sa prosesyon ng mahal na araw sa ating parokya. Tatlong tagpo ang kanilang pinagpiliang ipagawa: ang huling hapunan, ang pagtulong ni Simon Sireneo kay Jesus, at ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Dahil sa kagustuhang magkasunuran sila ng karo ng Pieta na nooy nasa pangangalaga ni Pablo San Jose na matalik na kaibigan ni Celestino, napagpasyahan na mag-asawa na ipagawa ang pagkamatay sa krus. Natapos ni Maestro Luis Obial ng Paete, Laguna ang mga imahen para sa primera salida nito noong 1976. Marami nang nabago sa imahen at sa karo nito. Minsan nang nabali ang krus noong dekada 80 habang pinoprosesyon. Minsan na din itong naenkarna noong dekada 90 at muli pa nitong 2015 at 2023 sa pamamagitan ni Maestro Joseph Magcalas ng Apalit, Pampanga. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay nanatiling buo ang orihinal na komposisyon ng eskultura ni Obial. Ang lumang korona at puso ng Dolorosa, ang hikaw at singsing na may diamante ng Magdalena at sinag ng San Juan ay gawa sa pila. Sa pagdiriwang ng ikalimampung taon ng mga imahen ngayong taon, sila ay binihisan ng bordadong damit na gawa sa sedang itim na binodlahan ng gintong sinulid na obra naman ni Joe Rubio. Isang beses lamang sa isang taon nasisilayan ang tagpong ito sa kasalukuyan. Noong panahong nagsasagawa pa ng sermon sa huling 7 wika ang ating parokya, ang krus din ng mga Casahe ang hinihiram para idambana sa altar. Ang 6 na anak ni na Celestino at Narcisa na sina Francisca, Crisanto, Florence, Renato, Celestino Jr. at Tadeo, kasama ng kanilang mga asawa at mga anak, ang nagpapatuloy ng pangangalaga sa mga imahen na tinuturing na simbolo ng panata at mahalagang hiyas ng pamilya Casahe.